Hinatid ko ulit si Dayan sa sakayan ng jeep. At nung nakasakay na to, pumara ako ng taxi at nagtungo sa apartment ni Karen. Sinubukan ko mag-doorbell, pero walang nagbukas ng pinto. Tinawagan ko kasi buong araw si Karen. Pati nga phone ko tinawagan ko. Nagbabaka sakali na sagutin niya. Pero wala. Kakailanganin ko rin kasi ang aking phone. Dahil nandun yung contact numbers ng mga clients. At kay Ma'am Cello. Patay ako nito? Ani ko sa aking sarili. Muli akong nag-doorbell. At nakailang ulit pa ako. Pero hindi talaga ako sinasagot. Hanggang sa nakaramdam ako na parang may tao sa likuran ko. At nung nilingon ko to, napasandal ako sa pader sa gulat. Oh, sino ka? Gulat kong tanong sa kanya. Diyan ako nakatira. Dito ka nakatira? Oo. Maikli niyang sagot. Kilala mo bang may-ari ng apartment na to? Oo, kilala. Boses ng babaeng nakatayo sa likuran ko. Bakit ka nandito? Galit na tanong ni Karen sa akin. Ay, yung phone ko kasi naiwan ko dito kahapon. Eto. Bro ka. Sige na, Anding, pumasok ka na sa loob. Baka may kung anong demonyo pang pumasok sa apartment ko. Ani ni Karen sa babaeng nakabalot ng muka. Na tanging mata lang ang nakikita ko. At bago pa yung tuluyang pumasok, tinitigan niya ako sandali. Karen, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin, oh. Punyeta, umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Galit na sambit niya. At binagsakan ako ng pinto. Habang ako, muli akong nag-doorbell. At kinatok-katok ang pintuan niya. Karen! Uy! Sige na, huwag ka na magalit sa akin, oh. Sorry na. Pero parang hindi ito nakikinig. Dahil pinatay pang ilaw sa sala niya. Kaya wala na akong ibang nagawa pa, kundi ang umalis na lang at umuwi sa amin. Pagdating ko ng bahay, sinarmonan pa ako ng aking ina. Dahil late na daw ako umuwi. Mama talaga. Parang nasa high school pa ako. Galing pa akong trabaho. Na traffic lang kaya late na nakauwi. Rason ko sa kanya. 5:00 ka lumalabas ng trabaho. At kalahating oras lang ang biyahe pa uwi sa atin. Tingnan mo yung oras, oh. Mag-7 na. Ay tama na yan. Sige na Ken, magbihis ka na. Nang makakain na tayo. Tawagin mo na rin yung kapatid mo sa taas. Utos sa akin ng aking ama. Okay po. At umakyat na ako sa taas. At dinaanan ang kwarto ni Dominic. Nakasalukuyang gumagawa ng assignment. Dom, kain na. Sandali na lang kuya. Pumaba ka na. Mainit ang ulo ni mama. Sige. Kaya naman dali-dali na tong tumayo at lumabas ng kwarto. Habang ako naman, pumasok ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Pa, ma, sa Thursday nga pala babiyahe ako papuntang Legazpi. Paalam ko sa kanila. Babiyahe ka na naman? Ani ng mama ko habang naglalagay ng pagkain sa plato ng aking ama. Trabaho yun ba? Hindi naman lakwatsa. Ano ba kasing trabaho yan? Akala ko ba accountant ka lang?
Accountant nga. Pero ako'y naatasan na mag-present sa report na ako rin naman ang gumawa. Paliwanag ko sa kanya. Aida. Tawag pansin ng papa ko sa aking ina. Alam ko. Anong oras biyahe mo sa Huwebes? Tanong ng aking ina. Papasok pa ako sa office niyan. Kasi sa hapon pa ang alis namin. Pero dadalhin ko na yung gamit ko dahil aalis na kami after work. Ani ko sa kanya. Basta mag-iingat ka palagi ha? Paalala ng aking ama. Opo pa. At pinagpatuloy na namin ang aming hapunan. Pagkatapos, umakyat na ako ng kwarto ko para asikasuhin yung mga gamit na dadalhin ko sa biyahe. Ay, yung phone ko nga pala. Kaya kinuha ko to sa bag. At nakita ko na lowbat pala to. Kaya chinarge ko na muna at iniwang naka-off. Kuya. Kumatok to sa pintuan. O bakit? May tawag ka sa baba. Sino? Hindi ko alam. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. At nakita ko siyang nakatayo sa labas. Sinong nasa linya? Tanong ko sa aking kapatid. Hindi ko nga alam. Babae daw eh. Kuya ha? Loko. Gawin mo lang yung assignments mo. Baka mapalo ka na naman ni mama. Naman eh. Nagkamot to ng ulo. At pumasok na muli sa kanyang kwarto. At ako naman ay bumaba sa sala. At sinagot yung tawag. Hello? Sino to? Ken, si Karen to. Napansin ko nakatingin sa akin ng mama ko. Kaya tinakpan ko ang mouthpiece ng telepono. Saka bumulong. Karen? Oo, ako to. Nakapatay kasi ang phone mo kaya sa bahay niyo na ako tumawag. Ah, oo. Lowbat kasi. Teka, i-on ko yun. Tapos doon tayo mag-usap. Ani ko sa kanya. Sige, bye. Sino yung tumawag? Tanong agad ng aking ina. Kaibigan ko, ma. Sabay talikod ko. Aakyat na sana ako nang pigilan ako ng aking ina. Teka, matanong nga kita akin. May girlfriend ka na ba? Dahilan para biglang tumingin sa akin ng aking ama na parang hinihintay ang aking sagot. Wala, ma. Ani ko sa kanya. Sige po, akyat na ako sa taas. Paalam ko sa kanila. Nakita ko nagkatinginan pa ang dalawa kaya napangiti na lang ako. At umakyat na sa taas. Inon ko ang aking phone. At nakita kong may missed calls to. At text messages. Na hindi ko pa nababasa. Agad kong tinext si Karen para sabihin sa kanya na naka-on ang aking phone. At wala pang 1 minuto nang tumawag ito. Oh, hindi ka nagalit sa akin? Hindi na. At sorry kung nag-overreact ako sa tanong mo ha. So okay na tayo? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Ikaw pa. Miss na nga kita eh. Napangiti ako sa kanyang tinuran. Ah, nga pala Karen. Sino yung babaeng nakita ko sa apartment mo kanina? Ah, yun. Pinsan ko yun. Sa side ng mama ko. Dito muna siya maninirahan sa apartment ko habang naghahanap ng trabaho. Ganun ba?
Bakit nakatakip yung mukha niya? Ano ba siya? Muslim? Hindi. May sakit kasi siya sa balat. Nahihiya siyang ipakita sa mga tao. Kaya nagsuot siya ng ganun. Paliwanag niya sa akin. Okay. Tigyawat ba? Hindi. Peklat? Hindi rin. Puni? Ken, makulit ka na. Ay, sorry. Salamat naman at okay na tayo. Kasi kanina parang sobrang galit ka eh. Moody lang talaga ako, lalo na kung kabuhanan ko. Ani niya sa akin. Ibig sabihin meron ka pala ngayon? Ken naman. Sorry. Nga pala, babahay ako sa Thursday. Pupunta ako ng Legazpi. Bakit? Anong meron doon? Trabaho ko. Hanggang kailan ka naman doon? Hanggang linggo kami roon. At sa linggo ng gabi ang uwi namin. Kung ganun, dumaan ka bukas ng bahay after ng work mo. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Ako na nga nagsabi, di ba? Okay. Sige, dadaan ako bukas. Okay. Ipagluluto kita. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Sagot ko sa kanya. At kinabukasan sa office. Ano ang lunch natin today? Tanong ni Dayan sa akin nang dumaan ako sa desk nila. Surprise! Nakangiti kong sabi sa kanya. Naku, suspense pa talaga to. Basta mamaya. Sagot ko sa kanya. Kaya naman ngumiti na lang to. At ako naman ay pumunta na sa cubicle ko. Maya-may tumunog ang aking phone. At napansin ko na si Ma'am Chelo ang tumawag. Yes, ma'am? Can you please come to my office? Opo, ma'am. Right away. Sabi ko sa kanya. At pumunta na agad ako sa kanyang opisina. Habang papunta ako, nakita akong papunta rin si Dayan sa office ni Ma'am Chelo. Oh, tinawag ka rin? Tanong ko sa kanya. Oo, ikaw din? Yeah, bakit kaya? Tignan na lang natin. Sabay katok niya sa pinto. At sabay na kaming pumasok sa loob. At nakita namin na may kausap to sa phone. Umupo kami sa upuan. At nang matapos siya sa kanyang kausap, nakita namin na parang naiirita to. Visit? Bigkas niya sabay talikod. Ay, nako! Naririnig namin galing sa kanya. Kaya naman nagkakatingin na lang kami ni Dayan. Nagtutulakan pa kami kung sinong una magsasalita. At nung inaksyonan akong susuntukin ni Dayan, nagsalita na ako. Ma'am Chelo? Humarap to muli sa amin. At nakita namin na inaayos niya ang kanyang sarili bago to magsalita. Pinapatawag ko kayo dahil may changes sa trip natin. Changes, ma'am? Oo, changes. Ken, ihanda mo yung proposal sa bagong account. And Dayan, book us a ticket for tonight's flight. ASAP.
Ha? Ngayong gabi tayo alis, ma'am? Gulat kong tanong sa kanya. Huge changes. Apparently, my sister is going to grab her client. Kaya as soon as possible, aalis tayo mamayang gabi since nasa Legazpi ng client. Sabi nito sa amin. Malaking changes nga yan. Ani ko. Sige mama, I will call the airline para i-change ko yung flight natin from Thursday to tonight. Sabi ni Diane at nagpaalam na ito at agad na lumabas ng office. Ma'am, pwede ho ba akong umuwi ng maaga ngayon? Kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Paalam ko sa kanya. I need you here, Ken. Pwede naman natin daanan yung gamit mo bago tayo pumunta ng airport. Napaisip tuloy ako tungkol sa pinag-usapan namin ni Karen kagabi. Si Karen. Nasabi ko na lang. Natinido naman ako ni Ma'am Chelo. Yeah, babalik na po ako sa cubicle ko. Alright. Tinext ko naman agad si Karen pagkalabas ko ng office ni Ma'am Chelo. Paano yan? Nag-grocery pa naman ako. Ani niya sa text. Kaya naman tinawagan ko to. Sorry, nabago kasi ang takbo ng pangyayari dito. Ano ba yan? Gusto pa naman kitang makita. Ani nito sa akin. Sorry talaga. Mabawi ako pagbalik ko galing Legazpi. Wala akong magagawa. Text mo na lang ako, ha? Oo. Sorry talaga, Karen, ha? Okay lang. Since work mo naman yan. Pagkatapos naming mag-usap, tinawagan ko ang aking ina para ibaba yung bag ko sa sala dahil dadaanan ko to. Ano ba naman yan, biglaan? Sinarmunan ako ng aking ina habang naglalakad ako pabalik sa cubicle. Lunchtime na. Natutuwa si Diane dahil hindi na to makapaghintay. Ito ang first time niyang sumama sa business trip ng kumpanya. Alam mo, kahapon pa ako nakapag-pack ng gamit ko. Habang kumakain kami ng tanghalian. Ako din ganun ginawa ko. Dahil natuto na ako. Kagaya last year, akala ko sa weekend yung biyahe namin. Ayun, the spot pala. Kaya ayun, kung ano yung suot ko ng araw na yun, ganun din ang suot ko the next day. Ani ko sa kanya, na ikinatawa naman niya. Nagdala din ako ng bikini. Bulong niya sa akin at tumawa to ng mahina. Diane, business trip ang pupuntahan natin, hindi bakasyon. Who knows? Baka may pool yung hotel na pagstayan natin doon. Diba? Napailing na lang ako at natawa sa kanyang tinuran. Oh, bakit ka natawa? FYI, mister. Maglalaway ka pag nakita mo ang katawan ko. Maglalaway talaga? Maglalaway. Kita mo, sa suot ko pa nga lang napansin ko na kanina na panaysulip mo sa akin. The fact na naka-long sleeves ka, kahit mainit ang panahon, kaya ako napatingin sa'yo. Ani ko sa kanya. Wala ka talagang sense of style, no? Meron naman. Hindi lang tayo magkapareho. Mark my word, mister. Hindi kita papansinin once na masuot ko yung bikini ko.
Inis na sabi nito sa akin. Sungit talaga nito. Okay, just for the sake of argument, Diane, I will pay you a compliment pag nakita kitang suot ang bikini mo. Bibilhan pa kita ng dinner. Deal! Sige. Natawa kong sabi sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, sumakay na kami sa car service ni Ma'am Cielo. At dumaan na muna kami sa bahay ni na Diana. Napansin ko ang kanyang parents na bitbit ang kanyang baga. Ingat kayo! Sigaw ng kanyang ina nung palayo na kami sa bahay nila. Dumaan din kami sa bahay namin. Saka nagpaalam ako sa aking ina at tinawagan ko ang aking ama na nasa barangay hall pa ng mga oras na yun. Ingat ka anak, sabi nito. No worries pa. At dumiretso na kami sa Centennial para habulin ang flight namin na 1 oras na lang iaalis na. Nasa business class kaming 3. Nakita ko manghang-mangha si Diana dahil sa economic class pa lang ang kanyang na-experience. Sa tuwing babiyahe sila ng parents niya o mga kaibigan niya. Ken, let's go through with the proposal. Ani ni Ma'am Cielo. Kaya naman dali-dali kong kinuha yung folder at pinaliwanag ko ang lahat sa kanya. Madilim na nang dumating kami sa Legazpi. Matapos namin kunin ang bagahe namin, lumabas na kami ng airport. This way guys. Ani ni Ma'am Cielo kaya sumunod kami sa kanya. Manang Teo, kamusta po kayo? Bati ni Ma'am sa matandang mama na nakatayo sa pulang van. Okay lang ako, Ma'am. Akin, ikarga mo na yung mga gamit natin. Manong hindi mo ba kasama si Yaya? Tanong niya sa matanda. Ay nasa bahay ho, naghahanda. Halina kayo para makauwi na tayo. Sagot niya. At umalis na kami ng airport. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na kami sa isang magarang bahay na parang paraiso ang lugar. Pumara kami sa harap ng hagdanan na may matandang babaeng naghihintay sa amin. Naku, Cielo! Yaya Paz, kamusta na po kayo? Bati ni Ma'am Cielo sa kanya na yumakap to sa matanda. Akala ko sa hotel tayo. Tanong ni Dayan sa akin. Kaya naman natawa na lang ako. Dahil inaasahan niya na makapagtampisaw to sa swimming pool. Tulungan ko na po kayo, Manong. Ani ko kay Mang Teo. Dahil nahihirapan tong ilabas sa mga bagahe namin sa likod ng van. Sila ba ang mga kasama mo? Hindi kayo. Tuloy kayo. Yaya nito sa amin. Hanggang kailan kayo rito? Tanong ni Aling Paz. Hanggang linggo lang kami. Napatigil si Ma'am Cielo nung nakita niya ang isang babaeng nakatayo malapit sa may pintuan. Yaya, bakit nandito ang ipis na to? Inis na tanong ni Ma'am Cielo. Napansin ko na pabugnot ang matanda sa tanong niya. Nice to see you too, sis. Sabi nung magandang babae kay Ma'am Cielo. What are you doing here? Same thing you came here for. Sagot niya na nakita kami ni Diana at lumapit to sa amin. So these are your team? Come on sis. Really? Nakangiting sabi nito kay Ma'am Cielo.
Na ngayon ay kitang-kita ko sa mukha nito ang galit. Relax, sis. I'm not going to do anything crazy. Let's just play this like when we were kids. May the best woman wins. Ani nito sabay pasok sa loob. At tumatawa pa to. Cielo, relax ka lang. Ani ni Aling Paz sa kanya. Dahil gusto na nitong sabunutan ng kanyang kapatid. Don't worry. I'm staying at the resort. You can have the house all by yourselves. Ani nito bit-bit ang shoulder bag niya. Manong hatid mo ka sa resort? Sige po, Ma'am Divina. Sagot ng matanda sa kanya. Habang kami, hinatid kami ng yaya ni Ma'am Cielo sa kanya-kanyang kwarto namin at tinuro din sa amin ang banyo. Ha? Gusto ko sampalin ng babaeng yun, yaya! Naririnig mo ang boses ni Ma'am Cielo sa baba. Ay, ano na naman ba ang pinag-aawayan nyo? Tanong ni Aling Paz sa kanya. Oh, I'm going to totally slap that woman. Ani ni Ma'am Cielo. At natigil lang to nang bumaba kami ni Diana. Ken, we have to make this deal ours. Understood? Yes, ma'am. Ay, Cielo. Huminahon ka na, okay? Yaya, ilang beses na ba itong ginawa sa akin ni Divina? Ilang beses na? Alam ko. Pero tandaan mo, magkapatid kayo. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Isang sampal lang, Yaya, please. Cielo! Ay, opo, Yaya. Nagulat kami sa inasal ni Ma'am Cielo. Dahil sa office, parang tigre to. Pero sa bahay na to, parang ibang Cielo ang nakikita namin. Matapos makapaghapunan, nagpahinga na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Tinawagan ko rin ng mama ko na nakarating na ako ng Legazpi at safe ako. O mabuti naman kung ganun. Kakausapin ka daw ng papa mo. Ani niya at pinasa na to kay papa. Ken. Po? Okay ka lang ba dyan, anak? Opo, pa. Yung hotel na tinutuluyan nyo, okay ba? Wala po kami sa hotel. Nasa ancestral home kami ni Ma'am Cielo. Ani ko sa kanya. Talaga? Okay yan. Sa akin naman ng bahay. Opo. Malaki at napapalibutan ng mga halaman at mga bulaklak. Oh, maganda nga yan ah. Oo nga po eh. Bukas kukuha ko ng mga pictures at ipapakita ko sa inyo. Sige, sige. Asahan ko yan. O sige na anak, magpahinga ka na. Papa, pasalubong sabihin mo kay kuya. Tinig kong sabi ni Dominic sa kanya. Narinig mo yun? Opo. Nanlalambing yung kapatid mo. Opo pa, magdadala ko. Ani ko sa kanya at binabara nito ang phone. Maaga kami nagising kinabukasan at nakasuot na ako nung bumaba ako sa sala. At napawaw pa si Dayan nung makita ako. Nice! Thanks.
Ikaw nga din maganda ka sa suot mo. Compliment ko sa kanya. Dahilan para mag-blush pa to. Are you guys ready? Tanong ni Ma'am Chelo sa amin. Yes, ma'am. Sabay naming sagot sa kanya. Saka kami lumabas ng bahay at sumakay na ng van. Remember, we are up against my older sister. Matapang yun. And knowing her, she won't back down until she gets what she wants. Sabi niya sa amin na natakot tuloy ako at kinabahan sa kanya mga sinabi. Hindi ba isang company lang kayo, ma'am? Tanong ni Dayan sa kanya. True. But this isn't just about the glory of getting the account, but also the right to run the whole company. Ani niya. At nakita ko na palingon ng matandang driver sa kanya. At napailing na lang to. Nang dumating na kami sa resort, kung saan namin imimit ang clients, biglang napakamao ang kamay ni Ma'am Chelo. Dahil nakita niya kausap ng kapatid niya ang clients namin. Ma'am. Yes, Manong Teo. Bakit po? Paalala ni Paz. Huwag mong kalimutan. Ay, salamat po, Mang Teo. Sige po, ma'am. Nagpaalam na to at sumakay na ng van at umalis. Let's go! Ani ni Ma'am Chelo. At sumunod kami sa kanya. Hi, Mr. Steven. Mr. Curtis. How are you? Kinamayan ni Ma'am Chelo ang dalawa. We are doing fine. Oh, wow. It's good to see you again, Chelo. Ani ni Mr. Steven sa kanya. Hello, sis. Bati ni Divina sa kanya. Hello. At nagbeso-beso ang dalawa. Nabilib ako sa pagiging professional ni Ma'am Chelo. Let me introduce to you my team. This is Ken, the person who made this proposal possible. And this is Dayan, my assistant. Pakilala ni Ma'am Chelo sa amin at kinamayan namin sila pareho. Let's go. Our table is waiting. Ani ni Divina na nauna ang dalawang foreigner. At nakuha pang bulungan ni Ma'am Divina si Ma'am Chelo. Don't screw this up. At ngumiti ito. Saka sumunod na sa dalawang foreigner. Napapasok na sa restaurant ng resort. Ken, Dayan, let's go. At sumunod na kami sa kanya. Pinakita namin sa kanila ang proposal. Pati na ang projection na magiging net income ng investments nila. At yung money market reports na ni-research ko. Pati na rin yung iba pang possibilities na pwedeng mag-branch out ang company sa ibang field na sign nito ng growth na perang ipapasok nila sa kumpanya. Good. Very good. The whole thing is very impressive. And there's nothing more important to me than seeing my money growing. Sabi ni Mr. Steven kay Ma'am Chelo. We also made sure that all corners are checked before presenting it. Pasiguro ni Ma'am Chelo sa kanila na nakita kong natuwa ang dalawa sa presentation namin sa kanila. Pati na rin si Ma'am Divina na naghihintay ng mali kay Ma'am Chelo. So what do you think, guys? Do you think we can agree on a deal today? Tanong ni Ma'am Chelo sa kanila. Nagbulungan muna ang dalawa bago sinabing,
We love the proposal and the whole presentation. But we have this protocol in our company that we need to talk first with our partners. Ani ni Mr. Curtis kay Ma'am Jello. Nakita kong ngumiti lang ito. Yeah, so give us 2 days while we inform our office and other partners about this. Dagdag pa ni Mr. Curtis. Sure, not a problem to me. Sis? Tumingin si Ma'am Divina kay Ma'am Jello. No, there's no problem. We will wait for your answer. Ani ni Ma'am Jello sa kanila, na ikinatuwa naman ng 2 foreigner. Nag-brunch kami. At pagkatapos nagpaalam kami ni Diane, habang kinakausap nila magkapatid ang 2 investors. Don't stay out late. Paalala ni Ma'am Jello sa amin. Yes, ma'am. Sabay naming sagot sa kanya. Saka kami nagpaalam sa kanila at lumabas na kami ni Diane at naglakad-lakad na sa labas. Gusto kong pumunta sa Kagsawa National Museum. Samahan mo ko. Ani niya sa akin. Ano ka? Hindi ko alam paano papunta doon. Di paturo tayo kay Manong. Nako, kailangan natin magpaalam kay Ma'am Jello. Nagpaalam na tayo, di ba? Come on, Ken. Chance na natin to. Ani niya sa akin. Nagdalawang isip ako bago sumama sa kanya. Sige na nga. At pinuntahan na namin si Mang Teo. Sa kanya kami nagpaturo kung saan sasakay papunta roon. Mabuti pa samahan ko na lang kayo. Baka kasi mawala pa kayo doon. Ani niya sa amin. Ay, salamat po. At sumakay agad si Diana. Napailing na lang ako at sumakay na rin sa likuran. Buong araw kami pinasyal ni Mang Teo. Dinala niya kami sa magagandang lugar. Dumaan rin kami sa mga souvenir shop. Mura lang at magaganda pa. Hanin ni Dea nung pauwi na kami. Salamat po, Manong Teo. Sabi namin nung nakarating na kami ng bahay. At sinalubong kami ni Manang Paz. Nga pala, Ken, pinapapunta ka sa resort. Bakit po, Manang? Tanong ko sa kanya. Hindi sinabi ni Jello kung bakit eh. Teo, hatid mo na siya doon. Pwede ikaw na magpasok nito sa kwarto ko, Diane? Sige, ako na bahala. Ani niya. At sumakay na kami ni Manong Teo sa van. At hinatid niya na ako sa resort. Manong, puntahan ko lang si Ma'am Jello ha. Dito lang po kayo. Sige. At dali-dali na akong pumasok sa loob. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Kaya tinawagan ko na lang to. Hello, ma'am. Andito na ho ako sa lobby. Umakyat ka sa taas. Sa room 201. Kumatok ka na lang. Ani niya at binaba na ang phone. Habang ako naman ay pumunta sa receptionist. At sinabi ang pakay ko. Kaya naman tinuro pa niya sa akin ang elevator. Salamat. Pagdating ko sa room 201, narinig kong parang may nag-aaway sa loob ng kwarto. Kaya kumatok ako at nagpakilala sa kanila. Bigla namang natahimik sa loob at bumukas ang pinto. Nakita kong namumulang pisngi ni Ma'am Jello. Tuloy, Ken.
Yaya nito sa akin. At pagpasok ko sa loob, nakita ko si Ma'am Divina na namumula rin ang pisngi niya. Napansin ko na may bukas na bote ng alak na nakalagay sa mesa malapit sa kama. Okay lang ho ba kayo, ma'am? Tanong ko kay Ma'am Cielo. Nagkatinginan muna ang dalawa bago sumagot. Okay lang ako. Ewan ko sa kanya. Ani niya. Totally fine here, Ken. Malditang sagot nito sa akin. Tumingin ako sa paligid. Sobrang kalat nito. Mukhang nagrambo ng dalawang to sa loob ng kwarto. Ano pong nangyari dito? Tanong ko sa kanila na iniisa-isa kong dinampot ang nakakalat na papel at folder sa sahig. Leave it alone, Ken. Ani ni Ma'am Cielo sa akin. See? You're such a loser. You can't even accept na magaling pa ako kaysa sa'yo. Ani ni Ma'am Divina sa kapatid niya. Magaling? Come on. You're not even at my level. Balik ni Ma'am Cielo sa kanya. I know what's this about. Sagot naman ni Ma'am Divina sa kanya. Hindi mo matanggap na ako ang pinili ni Alex, no? Please. Mabilis na sagot sa kanya ni Ma'am Cielo. Totoo, no? Hindi mo matanggap na ako ang pinili ni Alex kesa sa'yo. Because he knows that I'm better than you. In everything. You are not better than me. You are nothing. Bakit hindi mo tanungin si Alex kung sino sa atin ang magaling? Pagmamayabang ni Ma'am Cielo sa kanya. Oh God, Chel. Why do you think he chooses me? You want to bet? Tanong ni Ma'am Cielo sa kanya. What? Okay, be the judge. Ani ni Ma'am Cielo sa akin. Nagulat ako nung hinila ko nito papalapit sa kanya. Sa kanya ako hinalikan sa labi. Nalasahan ko pa ang alak sa kanyang bibig. Ano? Sabi niya kay Ma'am Divina. Nahinila naman ako ng isa. At nakipaghalikan to sa akin bago ako binitawan. Ano, Ken? Sino sa amin ang good kisser? Tanong ni Ma'am Divina sa akin. At hindi ako makasagot. I am the best kisser. Why do you think Alex loves to kiss me? Sabi ni Ma'am Cielo sa kanya. Be our judge, Ken. Who is better? Ako o ang babae na to? Hindi ko po alam. Yun lang ang tanging na isagot ko sa kanila. Kaya naman muli akong hinila ni Ma'am Divina. At muli itong nakipaghalikan sa akin. Pero ngayon, naramdaman ko ang dila nitong pumasok sa aking bibig na parang hinahanap ang aking dila. Hindi naman nagpatalo si Ma'am Cielo. Lumapit to sa amin at hinila ang ulo ko para maiharap sa kanya. Wala pang segundo ko nakasinghap ng hangin at pinasok na nito ang dila niya sa bibig ko. Oh God, save some for me. Narinig kong sabi ni Ma'am Divina na hinila na naman ang mukha ko
para mapaharap sa kanya. Nakipaghalikan to sa akin. Habang si Ma'am Jello naman, hinahalikan ako sa pisngi. Namayami ay tumakbo ang labi nito, papunta sa aking leeg. Hanggang sa hindi ko na alam kung kaninong kamay ang kumapa sa harapan ng pantalon ko. At may isang kamay din ang pumasok sa ilalim ng aking polo. It feels good, isn't it? Ani ni Ma'am Divina. Yeah, it feels good. Tinig kong sabi ni Ma'am Jello. Maya-may inutusan ako ni Ma'am Divina na ilabas ko ang aking dila. Kaya naman lumingon ako sa kanya. At nakapag-ispadahan to ng dila sa akin. Ginaganahan ako sa ginagawa ng magkapatid. At maya-maya, dahan-dahang bumababa. At lumulod to sa harapan ko. Gusto ko sana siyang tingnan. Pero pinigilan ako ni Ma'am Jello. Tinatanggal ni Ma'am Divina ang nakabalot sa aking ibaba. Napapatilin lang ako sa ginagawa nito. Habang si Ma'am Jello naman, tuloy lang sa pakikipaghalikan sa akin. Hanggang sa dalawa na silang nasa ibaba ko. Namiss ko to. Ani ni Ma'am Divina kay Ma'am Jello. Yeah, ako rin. Tumingin muna silang dalawa sa akin bago ipagpatuloy ang ginagawa sa aking ibaba. Halatang enjoy na enjoy ang magkapatid. Habang ako, wala akong magawa kundi mapatili na lang sa kanilang ginagawa. At napapatingin sa kanilang mga katawan. At maya-maya lang, sabi ko sa kanila, Ma'am Divina, Ma'am Jello, pwede ho bang maglakbay ang kamay ko papunta sa inyo? Paalam ko sa kanila. Nanginitian lang ako ng dalawa at sila pa mismo ang gumalaw. Nang biglang tumigil ang dalawa. Ano sis? Tanong ni Ma'am Divina sa kapatid niya. Rock, paper, scissors. Naglaro ang dalawa. At natalo ni Ma'am Jello si Ma'am Divina. Sorry, you lose. Ani niya sa kapatid. At napatingin lang ako sa dalawa. At tinignan lang din ako nito. Don't worry, Ken. You did a good job earlier. Sabi ni Ma'am Jello sa akin. Yeah. So good that you deserve this reward from us. Sabi naman ni Ma'am Divina sa akin. Your name? Tanong ni Ma'am Jello sa akin nung in-interview niya ako sa kanyang office. Kenji Reyes po, ma'am. But you can call me Ken for short. Kenji? That's an unusual name. Pangalan po kasi yan ng lolo ko na binigay sa akin ng aking ama. I see. So how old are you? Tanong niya habang tinitignan ang application at resume ko. I'm 21 years old na po, ma'am. Tell me, Ken. Why should I hire you? Nilagay niya sa desk niya ang files ko at tinignan niya ako ng mabuti. I work hard. I don't fool around. And I can work long hours if needed. Ani ko sa kanya. Wala akong nakitang reaksyon sa kanyang mukha.
Are you worried to be hired in this company, Ken? I may be fresh out from college, but I can assure you, ma'am, I can be an asset to your company. Nakita kong napangiti siya. You know what I want, Ken? I want someone who pitches his ideas and not just be here doing nothing, but looking at his window or cubicle. Paliwanag niya. I want someone who really works hard and not just present here every day and do nothing. And you know what I really hate, Ken? Po, ma'am. Tinignan niya ako sa mata at sinabing, I really hate liars and fake. Kahit maganda ang kulay ng mata niya, ang hugis ng kanyang labi, at ang sexing boses niya, nasindak pa rin ako. Dahil iba ang dating ng pagkabigkas niya rito. Maya-maya bigla itong tumayo at naglakad papunta sa katabing upuan ko. Nakita kong hindi lang pala magandang muka at sexing boses ang meron ng babaeng to. Pati rin pala pangangatawan. So again, Ken, why should I hire you? Muli niyang tanong sa akin. Intimidation ang main weapon na gagamitin ng mag-i-interview sa'yo, anak. Paliwanag ng papa ko sa akin the night before na interview ko. Ganun po ba yun, pa? Oo. Para malaman ng taong mag-hire sa'yo na seryoso ka ba sa trabahong ina-applyan mo. Paliwanag niya sa akin. Ano ang dapat kong gawin para hindi ako kabahan? Kumalma ka lang. Mag-relax ka lang. Isipin mo na nagkipag-usap ka lang sa kaibigan mo. Pero yung hindi loko-loko mong kaibigan, ha? Natatawang sabi ng papa ko. Kaya naman natawa rin ako. Basta ang gawin mo, eye contact. At clear ang pagsagot mo sa kanya. Para makita niya na sincere at seryoso kang humarap sa kanya. Turo ng aking ama. Kaya ito ako ngayon, sa harap ni Ma'am Chelo. Kinakabahan man, pero headstrong akong humarap sa kanya at tumingin sa kanyang mga mata. I work hard. I can work long hours. And I don't fool around, especially if there are work to be done. Ani ko sa kanya. Namulitong ngumiti at tumayo, at inabot ang kamay sa akin, at sinabing, You are hired. Hindi ko lubos maisip na mangyayari palang ganito sa akin. Nagbibiroan lang kasi kaming apat dati ni na Aldwin, Jepoy at Jed, na sino sa mga kasamahan naming babae ang gusto naming maikama. Si Aldwin gusto niya si Lizelle. Kasama yun ni Dayan sa reception. Mahilig kasi ito sa morena. Si Jepoy naman, si Marites. Kasamahan din naming accountant, na chubby pero maputi. Habang si Jet naman, yung nasa kabilang department, si Emily. Maganda to. Sexy. Pero sobrang suplada. Na kahit tignan mo lang ng ilang segundo, lalapitan ka na niya. At ako sana inubaran mo raw siya. Ikaw, Ken, sinong gusto mo? Tanong ni Aldwin sa akin. Alam ko na yan kung sino. Sambat naman ni Jet. Si Dayan. Oh, maganda nga si Dayan. Sagot naman ni Jepoy. Ang sexy nun, pare.
Ani ni Aldrin. Diba? Alam na kung sino. Sabi naman ni Jet. Pero ang hindi nila alam, may sikreto akong paghanga kay Ma'am Chelo. Kaya heto ko ngayon, hindi makapaniwala. Nakatayo ang magkapatid sa aking harapan na walang saplot. Nakatingin sa akin habang nakahiga ako. Parehong sexy. Parehong maganda. Parehong malakas ang dating. Ako ang nanalo. Ani ni Ma'am Chelo sa kanya. Kaya sinunggaban ako. Para naman nagpapaligsahan ng dalawa habang pinapaligaya ako. I'm not done yet. Inis na sabi ni Ma'am Chelo. You're not the star here. Sagot naman ni Ma'am Divina sa kanya. You lose, remember? Napamura si Ma'am Divina sa kanya. Sabay tulak niya kay Ma'am Chelo na nag-away pa ang dalawa. Please, huwag kayo mag-away. Ani ko sa kanila kaya tumingin sila sa akin. Gawin niyo na ang lahat ng gusto niyo. May permiso kayo sa akin. Ani ko sa kanila. Dahil malapit na ako. At napipigilan lang ng away nila. Sige na please, Ma'am Chelo. Ituloy mo lang. Ngumiti to at tinuloy lang ginagawa sa akin. Paano naman ako? Ani ni Ma'am Divina. Kaya hinila ko siya papalapit sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Well, I guess you hired the right man, sis. Sabi niya kay Ma'am Chelo. Alam mo ba, Ken? Itong kapatid ko? Ano po? Pihikan to sa lalaki. At isang lalaki lang naka-score sa kanya. Kaya maswerte ka at ikaw ang sumunod. Ani ni Ma'am Divina. Sabay halik niya sa pisngi ko. At bumulong to sa akin. Ikaw na ngayon ang lalaki magpapaligaya sa kanya. Napatilat ang mga mata ko. Napatingin ako sa kanya. Ngunit gumiti lang to sa akin. So good luck, Ken. Ani niya sabay alis nito. At kinuha ang mga damit niya sa sahig. At pumasok na to sa banyo. Habang kami ni Ma'am Chelo, tuloy lang kami sa aming pagpapaligaya. Naging mainit ang mga tagpo. Hanggang sa pareho na namin naabot ang sukdulan. At pagkatapos, pareho kaming hingal na hingala. Bigla na lang kaming pinalakpakan ni Ma'am Divina. Bravo! Bravo, sis! Sabi niya na nakita ko nakadamit na to. Lumapit siya sa kama at umupo sa aking tabi. Ken, thanks for the fun and good work by the way. Ano niya sa akin? Sis, I'm heading back to Manila. Kaya for now, enjoy the night. Hindi naman na sumagot si Ma'am Chelo sa kanya. At tumalikod na to sa amin. Ma'am, Pinigilan niya ako magsalita. Don't worry, Ken. What happens here, remains here. Well, that's up to your boss anyway. Na hindi naman gumalaw si Ma'am Chelo. At hindi rin to sumagot. Have to go. Take care, guys.
Nagpaalam ni Ma'am Divina sa amin at umalis na to ng tuluyan. Makalipas siguro ang ilang minuto, doon lang nagsing in sa akin ang katotohanan na nadali ko ang boss ko. Ma'am Chelo? Tawag pansin ko sa kanya. Ngunit nakatalikod pa rin ito. Ma'am? Hindi pa rin niya ako pinapansin. Kaya hindi ko na lang siya pinilit at hinayaan ko na lang to. Dahan-dahan akong gumalaw at tinignan ko siya. Kaya naman pala Nasabi ko nung nakita ko tong nakatulog na pala. Pagkatapos siguro na pagpapaligaya namin. Kaya hindi niya napinansin ang kanyang kapatid nung nagpaalam to. Dahan-dahan akong tumayo at kinumutan ko siya. Pagkatapos kinuha ko ang mga damit ko sa sahig at pumasok na ng banyo. Nagbanlaw lang ako ng katawan. Pawis na pawis kasi ako. At pagkatapos, nang lumabas na ako ng banyo, napansin ko na tulog pa rin si Ma'am Chelo. Lumapit ako sa kanyang tabi at tinitigan ko siya. Ang ganda talaga ni Ma'am Chelo. Maamo ang mukha. Parang hindi mukhang 30 years old. Maya-maya bigla itong gumalaw na ikinagulat ko. Gumulong lang to sa kabilang side. Naakala ko magigising to. Ngunit hindi pala. Kaya kinuha ko ang damit niya sa sahig. At paglingon ko, "What do you think you're doing?" Tanong niya sa akin. Kaya naman napatigil ako sa ginagawa ko at napangiti sa kanya. Ma'am, ano kasi? Get up and lay next to me. Utos niya sa akin. Kaya naman mabilis akong nahiga sa tabi niya. Nakakumot siya habang nakaupo naman ako. Ken. Yes po. What happened tonight is... Ma'am, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po ito ipagsasabi sa iba. Assurance ko sa kanya. That's not it. Sabi niya na tumagilid to at tumarap sa akin. What happened tonight is totally inappropriate for me, as your boss, to take advantage of you. No po ma'am. Okay lang po sa akin ang lahat. Sabi ko at nginitian ko pa siya. I'm supposed to be your boss, and never would resort to this kind of things. Parang nagigil ito sa nangyari sa amin kanina. Ma'am Chelo, pasiguro ko po sa inyo na wala lang po ito sa akin. There's going to be changes between us. Sabi pa niya sa akin. Ganun na nga po, ma'am. Sagot ko. Muli siyang tumihaya. At natahimik kami ng ilang minuto. Ha, Ma'am Chelo? Chelo na lang, Ken. Pag tayo lang dalawa. Para kasing masama pakinggan kung tatawagin mo akong ma'am. Pagkatapos na nangyari sa atin. Chelo na lang. Okay, Chelo. Okay lang ba tayo? Tanong ko sa kanya.
Tumagilid siya paharap sa akin. Tiningnan ko siya. Ngumiti siya sa akin at sinabing, "We are fine. And I have to say," tumingin to sa baba ko, "You did a splendid job for making me happy." Sabi niya sa akin. At biglang naglakbay ang kanyang kamay. At walang ano-ano. Muling nagsimula ang mainit na tagpo namin ni Ma'am Chelo. Hindi ko lubos akalain na matadali ko ang boss ko. At ilang sandali pa, pareho na namin naabot ang langit. Latang-lata kami pareho. Chelo? Tawag pansin ko sa kanya. At lumingon naman to sa akin. Akala ko natutulog ka na eh. Gusto ko na nga eh. Ani niya sa akin. Sige, magpahinga na tayo. At ngiti na lang ang nakuha kong sagot sa kanya. Maya-maya yumakap siya sa akin. Thank you, Ken. Para saan? Tanong ko. Sa lahat. Sa efforts mo sa work. At sa... Alam ko na yon, Chelo. Hindi mo na kailangan intindihin yun. Hani ko sa kanya. Kaya naman yumakap pa to ng mahigpit sa akin. At sinabing, "Good night, Ken. Good night, Chelo." Niyakap ko rin siya. At inabot ng lamat pinatay ito.